dumako naman po tayo dito kay Ombudsman. Diretso na tayo. Oh. Si Presidente Duterte o si Vice Presidente Sara Duterte? Mhm. Kasi hindi naman pwedeng or yun and or, di ba? Hindi. Or ang kanya ginamit. Mhm. Disjunctive mode. Sinatawag natin sa English. Opo. So, sinong nagutos? Si Presidente Digong Mhm. o si VP Sara? Ngayon, sabi niya, ibigay kay Ombudsman Martires or Mhm. si Sara Duterte. So, the discretion to give the money was on Madriaga. Mhm. Nakapagtataka naman ng presidente ng Pilipinas magpapabigay ng pera, ibibigay mo diskresyon doon sa taong nag-deliver ng pera. Mhm. Siyempre, para hindi direkta sa kanya. Kaya nga may bagman, Martires. Ombudsman ka ba? Kaya nga may bagman. Di ba? Kaya may bagwan sa sitwasyon. Para hindi direkta sa presidente. Gumagamit sila ng bagman o mga dami nila. Ano ka ba, Martires? Aray ko. Justice, meron siyang specific description pati ng sasakyan na ginamit di umano na ipinarada sa compound ng ombudsman. Nandun daw nilagay yung salapi. Tapos iniwan daw yung susi ng sasakyan, kulay red yung sasakyan sa kanyang description, sa ibabaw ng gulong ng kotse, yung susi ng sasakyan. Oh. Okay. Mm. Bago ko sagutin yan, Opo. mayroon akong gustong balikan na with all due respect Mhm. to the members of the Committee on Justice, to the chairperson. Talagang sila parehas na narrative eh. Pagtatanggi. Susmiyo ka, Martires. Dumidila ka ng betlog ni Digong. Hindi ka nga nagpalabas ng salin. Hayop ka eh. Aray ko. Susmiyo ka. I was listening to the YouTube testimony of Madriaga. Mm-mm. Ang ipinabasa lang kay Madriaga is the supplemental affidavit. Mhm. Wala yung main. The original affidavit, because there are two affidavits. Mm-mm. One executed in November of 2025 and the supplemental affidavit which was executed in April 11 of 2026. Mhm. Sabi ni Congressman Ridon, with all due respect to him, with no offense meant to him, Mm-mm. ang ipinabasa niya yung supplemental affidavit so that it will form parts of the records of the case. Mm-mm. The original affidavit, sabi niya, hindi na niya ipinabasa. Kasi kung pinabasa ni Congressman Ridon yung original affidavit ni Madriaga at binasa rin yung supplemental affidavit, Mm-mm. makikita, marinig ng taong bayan yung sa nanonood ng hearing sa Kamara na inconsistent yung kanyang sinasabi doon. Mhm. Sa original affidavit ni Madriaga, ang sabi niya, okay, Mag-explain ka na lang, Martires. Kilala ka namin, boy. Kilala ka namin. Ibang klase ka, sabi niya. Kapag sinabi daw po ang confidential funds, hindi na confidential. Ang taba ng utak naman. na sasakyan, Mm-mm. okay? Na inabangan niya, lumabas yung views na sasakyan, inilaliho palabas ng Yes. ombudsman. Mm-mm. Tapos sabi niya, nalaman niya later on na yung views na sasakyan, ang nagmamaneho ay yung asawa ni Ryan Kilala. Mhm. So ibig sabihin, kung i-relate mo ito dito sa OR, hindi akong binigyan ng pera kundi si Ryan Kilala. Mhm. Nilalaglag mo na yung ano mo, kasamaan mo Natataranta na.
Nilalaglag mo na si Kilala. Aray ko. Huwag ganon. Solid dapat kayo. Huwag ganon, Martires. Huwag kang maglalaglag. Nalalaglag ka na eh. Hindi ako binigyan niya. So, si Kilala. Aray ko. Takot ka na ba? Huwag mo ilalaglag. Tanda. Okay. Wala siyang sinasabing Red Mazda. Nagkaroon ng Red Mazda dito sa supplemental. Yes. So ano ba talagang sasakyan ang ginamit? Okay. Vios o Red Mazda? Mhm. So doon pa lang, Justice, makikita na yung inconsistencies sa mga Yes. testimonya nitong si Madriaga. Yes. Mhm. Pangalawa, saan yung sasakyan ipinarada? Mhm. Pumunta ka ngayon sa ombudsman, Weng. Opo. Putik, no? Napaka pag-DDS talaga, technicalities. Putik, Tingnan natin kung papapasukin ka ng gwardiya yung sasakyan mo. Mhm. Kasi nakakapasok lang na sasakyan sa ombudsman, yung may decal. Opo. anak ng wedding ka. Ganito ba itong matandang to? Ang bobo din. Ano may pag dinimbre yan sa guard, kahit ilan pa yan, papasukin yan kahit walang parking. Ano ka ba? Aray ko. Ginagawa mo naman kaming engot. Ano ba, puno yung parking? Papasok si Ramil Madriaga. Pero may timbre sa guard. Aray ko. Sa tingin mo, ba, tatawag ka doon. Hello, guard. May papasok akong bisita. Wala pong parking. Ano sabi mo? Aray ko. Ganun ba gusto mong paniwalaan namin? Hello, guard. Wala pong parking, sir. Bye-bye. Hoy! Aray ko. Ganun ba yun? Ha? Hindi daw papapasukin. Hindi daw papasukin kasi walang decals. May pupuntahan nga si. Pupuntahan ka nga eh. Pupuntahan nga si Kilala eh, if ever. Totoo yung ano ni Ramil Madriaga. So, yung pinaka-decals niya, yung bunganga mo. Papasukin mo, may bisita ako. Yun ang decals, yung bunganga mo. Aray ko. Grabe no, grabe bubuhin yung tao no. Grabe bubuhin yung tao, hindi ka daw makakapasok sa ombudsman pag walang Tama naman. Pero, kung may timbre ka, ititimbre mo ba yan? Guard, may dideliver sa akin pera. Papasukin mo. Aray ko. Ganun ba yon? Papasukin mo, guard, may dideliver sa akin pera, milyon-milyon. Aray ko. Siyempre, ang ano mo doon, may bisita ako, paparating, Bios, papasukin mo kahit walang decals. Ginagawa tayong tanga nito. Ng gwardiya yung sasakyan mo. Mhm. Kasi nakakapasok lang na sasakyan sa ombudsman, yung may decal. Opo, totoo yun. Dahil walang parking space ang ombudsman. Mhm. May parking area sa likod ng ombudsman na yun lang mga empleyado na may decal. Ang mga Pwede. sasakyan, pinayagan ang nakakapark. So, kahit kailan sa tanan ng buhay mo, hindi makakapasok sa ombudsman kapag walang decals. Ha? Eto. Ha? Ombudsman. Ombudsman ka lang. Ombudsman lang yung office mo. Kami nga nakakapasok kami Malacanang kahit di kami presidente. Patayin mo si BBM. No joke. Aray ko. Wala rin kaming decals. Yan.
Yung mga sasakyan ni Mike Cervera, walang decals, pero nakapasok kami ng Malacanang na meet namin yung presidente. Sige nga, paano mo ngayon i-explain yan? Oh, ba't kami, wala kaming decals? Hindi kami presidente, nakakapasok kami ng Malacanang. Hindi kami empleyado, nakakapasok kami ng mga Malacanang. Ang pangit ng ano mo, narrative mo, tanda, umayos ka, ginagawa mong tanga yung sarili mo. Makakapasok ka kapag may timbre ka. Ha? Huwag mo naman kaming tanga-tangahin. Pag may timbre ka, makakapasok ka. Kapag wala kang timbre, as usual, hindi ka makakapasok. Pero makakapasok ka ba kahit wala kang decals? Yes! Basta may timbre ka. Ang tawag doon, buwesita. Bobo, di ba? Oh. Nag-aagawan pa nga yun. Kaya karamihan, nandyan sa kalsada nakaparada at malimit ay tinuto ng MMDA. Putik na damay pa MMDA. Putik, tinutow daw sa sobrang daming pakotse. Saan nakaparada? Yun, or. Ang sabi nga niya, bigay kay Ombudsman Martires or Ryan Kilala. Sino sa amin ang binigyan niya? Hindi maliwanag sa kanyang supplemental affidavit. So walang ebidensya. Kaya ang pakiusap na ano ko lang sana bago siya pinabasa sa kanyang portion ng affidavit na yon, tinanong muna siya bago nag-hearing, ano ba ito, may ebidensya ka ba rito? So tingin niyo, Justice, ang una mo nang linawin ko, Justice, not even once, nakilala niyo ba si Madriaga? Nakaharap niyo ba ito? Nakausap niyo siya? Never in my life na nakita ko si Madriaga. Hindi ko siya kilala, nihibla ng kanyang... Hindi mo siya kilala, pero may kilala. Aray ko. Diba? Bars yun. Hindi mo siya kilala, pero may kilala. Aray ko. Wala kang maluloko dito, tanda. Wala kang maluloko. Ha? Wala kang maluloko dito. Iuulit ko, hindi mo siya kilala, pero may kilala. Aray ko. Tanda, wala ka ng maluloko dito. Dumidila ka ng betlog ni Digong, walang salin, peste ka. Aray ko. Oh, yan po si Ombudsman na nagtuturuan na po sila.